Agrikultura maunlad na. Agrikultura maunlad na. Agrikultura. Magandang hapon po, Secretary Artiap ng Department of Agriculture. Inaanyahan ko po kayong manood ng bagong maunlad na agrikultura. Ang problema po ng ating mga magsasaka ngayon ay dagdagan po ang kanilang kita. Dahil pag ang magsasaka po ay kumikita, tiyak na mananatili siya sa sakahan at tuloy-tuloy po ang food production ng ating bansa. Ang programang to ay tinutugunan po ang pangangailangan ng ating mga magsasaka. Dito sa programang Ang Bagong Maunlad na Agrikultura, matutulungan po ang ating mga mangingisda, ang magsasaka, na matutunan ng mga bagong innovative ways sa farming technology, sa market linkage, sa financing, sa credit, sa drying, at nag-feature rin po sila ng mga successful individuals na kumita na sa agrikultura. Dahil po kayo, ang mga bayani po ng ating bansa sa food security, this program is dedicated to all of you. Sama-sama po tayo manood ang bagong maunlad na agrikultura. Ano na ang lutuing Pilipino kung walang sukang panimpla? Ang sukang Pinoy ay nanggagaling sa iba't ibang pananim, tubo, bigas at niyog. Isa sa mga popular na pinag-aanihan ng suka ay kapamilya rin ng niyog. Ito ay ang sasa o nipa palm na may likas na taglay na asukal. Ito ang aming paksa sa linggong ito. Magandang araw, ako po si Amelin Veloso at ito ang bagong maunlad na agrikultura. Masaganang, likas yaman, kabukiran, kabundukan, kagubatan, pangisdaan, kabuhayan, kababayan. Ngayong Sabado, sasadyain ng aming pangkat ang sentro ng kilalang sukang paumbong. Makakadaupang palad namin ang mga Enriquez na ngayon ay nagtatamasa ng tagumpay sa pag-aani ng suka mula sa sasa. At magbabalitang pang-agrikultura tayo. Ang lahat ng yan dito lamang sa bagong maunlad na agrikultura. Masaganang, likas yaman, kabukiran, kabundukan, kagubatan. Maunlad na, agrikultura maunlad na. Ano na ang kalagayan ng nipa palm o ang tinatawag na sasa sa Paumbong, Bulacan? At paano nakakatulong ang pag-aani ng suka sa bayang ito? Narito ang isang overview. Ang suka, hindi ginagawa yan, inaani yan, ina-harvest. 8 araw, bali 16 days ang bago maging proseso ng tuba siya. Pag naging tuba na siya, ayun, lalagay natin siya sa banga, 15 days, suka na siya. Yan ang pagtutuwid ni Mang Terry, isa sa mga magsusuka dito sa Paumbong. Sa kaniyang pananalita, tila napakadali ng pagnenegosyo ng suka. Magmula sa pag-harvest, ita-travel papunta dito sa paradahan, 15 days siya, pwede mo na siya ibenta sa customer. May sasahan ako dyan may source ako dyan sa Bubog, Sitio Bubog. Nasa mga kulang 3 hectares. Maganda ang kanyang kinikita mula sa pagbebenta ng suka. Sa ngayon siguro, mga 15 to 20,000 a month. Ang kinikita ni Mang Terry sa nakalipas na mga taon ay nakapagpaaral sa kanyang 4 na anak sa kolehiyo. Sino mang tapat na magsusuka ng paumbong ay tinitiyak na dalisay ang kanyang produkto.
Pero kumusta naman kaya ang pagpaparami ng sasa sa bayang ito at sa ilan pang lugar sa Bulacan katulad ng Bulacan at Malolos? Meron kaming 350 hectares ng Lipa land. Lipa land namin ay makikita dun sa mga coastal areas, dun sa mga tumutubo ito sa mga waterways, sa gilid ng mga ilog, sapa na ang tubig dito ay karaniwang gusto ng Lipa ay brackish, yung halong tubig tabang at saka tubig alat. Ayon kay Ms. Tolentino, hindi mahirap alagaan ang sasa. Marami pa itong pakinabang. Kung i-consider natin yung lupa, yung sa soil requirement, wala namang particular na nagtatribe yan dun sa at least kahit na anong klaseng soil. Maraming gamit yan, kagaya ng sa leaves, ginagawa iyang pawid. Tapos iba, ginagawang decoration. Pati yung sa sap naman, pagka nag-ferment na from 15 to 18 days, nagiging suka na yun. Yun ang talagang purong suka. Higit na malaki ang okupadong espasyo ng sasa sa Kabisayaan at sa ilang lalawigan sa Mindanao kung ikukumpara sa sasang matatagpuan sa Bulacan. Gayunman, masaklap malamang nababawasan na ang sasa sa nasabing probinsya, gayong nakakapagbigay ito ng kita sa ating mga kababayan doon. Kaya naman ang lokal na pamahalaan ng Paumbong ay gumagawa ng paraan upang mahinto ang pagdalang ng sasa sa bayang ito. Ang aming pamahalaan ay nagkaroon ng isang resolution na bawal ang pagpatay ng mga nipa. Minimize din yung pagko-convert ng nipa land sa other uses. Umaasa ang local government ng Paumbong, Bulacan na magtatanim pa ng sasa ang mga taga roon para hindi mabaon sa limot ang pamosong sukang Paumbong. Magbabalik po ang bagong maunlad na agrikultura kasama si May Ramos at ang ating success story para sa linggong ito. Agrikultura, agrikultura, masaganang likas yaman, kabukiran, kabundukan, kagubatan. Maunlad na, agrikultura maunlad na. Mayabong ang tubo ng nipa sa paligid ng palaisdaan ng pamilya Enriquez sa San Jose, Bulacan, Bulacan. At dito sila nakakuha ng ideya sa paggawa ng tinatawag na sukang sasa. Ngayon naman, matagumpay sila sa commercial vinegar production. Pangunahing tungkulin ni Jacinto Enriquez Jr. ang mga siwa sa palaisdaan ng pamilya. Sinundan ito ng pag-aani ng suka. Mga pangkaraniwan kasi, mga bantay, all day nandun lang sila sa palaisdaan, tapos nagbabantay lang sila. So sa mga time na naghahanap silang magagawang mga bagay-bagay, na pwede lang gawin sa kanilang paligid. So, isa sa marami sa mga fish pond dito, yung nipa o yung sasa. Karoon ng program ang government natin, sa provincial government, at gusto nila magkaroon ng isang product na marami dito sa Bulacan. Ang isa sa marami nga dito, pwede, isang product ng Bulacan ay suka. So, doon kami nagsimula. Ipinasok namin yung mga produkto ng mga bantay ng palaisdaan para kumita sila ng extra. Nagkaroon ng importansya ang sasang dati-rati ay nagsisilbi lamang na parang bakod ng palaisdaan. Gilid kasi ng fish pond yun. Yung fish pond, 2 hectares yung isang fish pond na yon. Nakadikit siya sa ilog, mahabang ganon. Halos yun din yung nipa. Pila-pila yon. Lahat ng perimeter ng ilog. Dinaan ni Mr.